Samantalang kung ayuda lang, ang nakikinabang lang dito, yung ilang mga selected individuals, yung mga driver ng PUP, no? Mga public utility vehicles, tricycle drivers, at yung mga politiko na nag-refer sa kanila. And immediate na benefit sa mga trapo, sa mga corrupt na politician dito dahil sila yung nagpalista dyan, no? Eh, siyempre, sa kanila nagmamano itong mga makikinabang. So sa susunod na eleksyon, makikinabang na naman sila. So mali po yon yung ayuda concept ng ating gobyerno, nitong administrasyon ito. Maling-mali. Dapat hindi po tayo ganyan. Dapat po, pinag-iisipan yan. Opo, General, magandang umaga. Si Admar po ito, no? Napag-uusapan din nga yung benepisyo or tulong para naman dun sa mga middle income na apektado rin nito po, General. Payag din po ba kayo doon na mahanapan din ng pamamaraan na sila rin ay makabenepisyo? Kasi hindi lang naman po yung mga, sabi nyo nga, hindi lang mga tsoper, hindi lang mga magsasaka ang apektado nito. Lahat ng siguro mga hindi lang apektado nito, yung anak ng mga tiwali at mga korap na mga opisyal kasi may pera sila. Tama ka doon, no? Actually, yung sinabi ko nga, yung sa removal of the excise tax and the VAT in itself, doon sa petroleum products, ay makikinabang lahat. Pati yung mga korap makikinabang, no? Pati yung mga anak nila, anak ng mga politikong korap, talagang makikinabang din. So lahat, well-distributed ang benefits kung gagawin ito. Samantalang kung ayuda lang, ang nakikinabang lang dito, yung ilang mga selected individuals, yung mga driver ng PUP, no? Mga public utility vehicles, tricycle drivers, at yung mga politiko na nag-refer sa kanila. And immediate na benefit sa mga trapo, sa mga corrupt na politician dito dahil sila yung nagpalista dyan, no? Eh, siyempre, sa kanila nagmamano itong mga makikinabang. So sa susunod na eleksyon, makikinabang na naman sila. So mali po yon yung ayuda concept ng ating gobyerno, nitong administrasyon ito. Maling-mali. Dapat hindi po tayo ganyan. Dapat po, pinag-iisipan yan bilang isang policy expert, ay talagang dapat ang i-apply dito yung distributive policy na tinatabag, na yan ay tinitignan na dapat doon sa lahat. And in this case, hindi lang po mga tsuper ang dapat nakikinabang dito. Dapat nakikinabang ang lahat ng mga Pilipino, lalo na yung mga negosyante, yung mga nagbabiyahe, gumagamit na sarili nilang sasakyan, papuntang mga kanilang trabaho. Yan po, no? Kaya dapat dito, lahat ng Pilipino, by removal of the excise tax and the VAT doon sa petroleum products, ay makikinabang. Opo. May mga aral po ba na dapat matutunan ang kasalukuyang administrasyon sa nakalipas na pag-handle ng nakalipas na administrasyon sa COVID-19 pandemic, General? Ayun, no? Kung i-compare natin, no? Although iba yung sitwasyon dahil COVID yun. Pero just the same, that's a pandemic, mas matindi nga yun, no? And in fact, lahat affected. Doon, maganda ang ginawa ng ating former president. Nagkaroon siya, nag-create siya ng different committees, nag-create siya ng different task force. Meron pang ang task force, yung dating, yung secretary ngayon ng DPWH, dinesignate nga siya, no? Na doon sa Vaccine czar. Opo. ng mga medical needs, no? Kasama siya doon, yung response sa COVID, sa pandemic. Si Secretary Vince Dizon. Naging boss ko yan dati, si Secretary Vince Dizon. Nung ako'y Executive Vice President for Corporate Services ng Bases Conversion and Development Authority. Talaga pong umaaksyon yan, no?
nung panahon ni FPRRD, no? Ay talagang may iba-ibang task forces na na-create. In fact, ako as Undersecretary ng ARTA, ng Anti-Red Tape Authority then, ay member ako ng isang task force doon nga sa COVID response. Every week yan, nagmi-meeting kami via Zoom, no? Talagang doon dinidiscuss yung mga policies, what actions need to be taken. Dapat ganon maagap, hindi reactive, no? Bago pa mangyari ang isang problema ay talagang pinagtutuunan na ng pansin. Yun ang malaking diferensya. Ito reactive. Yung dating gobyerno under Duterte is proactive. Yun ang big difference nila. Proactive versus reactive. Opo, may nakikita ba kayong crisis mismanagement sa kasalukuyan po, General? Yes, ito example is itong fuel crisis na nangyayari. Ay biruin mo ang ahensya na may tumututok dapat dito ay yung Department of Education. Pero eventually akalain mo ba nung hearing si Secretary Garin wala, tapos nung dumating patulog-tulog, no? Inaantok. Tapos nung tinanong yung taga-DOE, kung tinututukan ba nila, paano nila matututukan ang isang problema na kung ang isang ahensya ay pumapasok sa loob ng 1 linggo, instead of 5 days, 1 day lang ang pasok nila. And dahil nga flag racing, every Monday lang po sila. Wala pong ahensyang gumagawa niyan. Merong gumawa lang yan noong panahon ng COVID. Pero that was during the pandemic, no? Work from home. And eto, kineri over ng DOE. Ang nagpre-prevail lang nung matapos ang pandemic ay yung ang option is 4-day work, no? Ang DENR, 4-day work yan, no? Yung iba nagme-maintain ng 4-day work. Yung iba 5 days. Pero first time in history na dapat kung ganun din lang ang gagawin, dapat i-abolish yung Department of Energy na yan. Kasi isang beses, isang araw lang papasok. Yan ang mga taong walang pakialam sa problema ng ating bansa. Dapat araw-araw pumapasok, lalo na itong problema na to. So ang lesson learned dito, ang mga tao natin dapat hindi reactive, kundi proactive and laging on the ground. When I say on the ground, nandoon sa field, nasa opisina, nagtatrabaho, hindi work from home. So matotal, General, parang hindi natin ramdam kung ano yung epekto nung idineklarang energy crisis or energy emergency. Ayaw nilang tawaging crisis eh. Energy emergency yung kanilang titulong ginamit. Pero after nung deklarasyon, parang wala pa rin bang naging resulta? Parang deklarasyon lang? Yun na nga eh. Pinagtatalunan pa nila yung kung crisis ba to o emergency. Actually, semantics lang yan, no? Ang susunod dyan, actually, is disaster. After a crisis, pag hindi yan natugunan ng maayos, kumbaga sa level, from emergency to crisis to disaster. Ang susunod natin is disaster. Hopefully, hindi tayo pupunta doon. But pwedeng mangyari yan kung patuloy na ganito ang reaksyon ng ating mga nagmamando sa ating mga ahensya. Actually, nung nalaman ng tao na once a day lang pumapasok ang Department of Education, which is every flag racing lang, dapat ang ating presidente biglang nag-issue yan ng directive. Henceforth, lahat kayo dyan, 5 days a week, nasa opisina. Ganon dapat ang immediate action ng ating presidente. Para ipakita niya na talagang tinututukan
ang mga problemang ito. Paano kikilos yung mga taga-DOA kung once a day lang yan papasok? Kalokohan yon. Walang ahensya or any corporate or company ang magsusurvive pagka ganyan. And in this case, itong DOE, walang mangyayari sa atin pag ganyan sila magtrabaho once a day lang. I don't know kung binago na nila yan, no? Pero inamin mismo nila yan sa hearing. General, meron pong ceasefire sa US at Iran. Paano po kaya sasamantalahin ito ng gobyerno? May mapapala ba ang gobyerno ukol dito? Ano bang mga hakbang na dapat po nilang gawin? Alinsunod din po dito? Well, of course, to take that window, no? 2 weeks, although lately, nagkakaroon na raw ng mga ceasefire violation, no? And it could lead to the immediate collapse of that ceasefire. Nevertheless, kung sakali mang magtuloy-tuloy itong ceasefire na to, 2 weeks, ito yung mga panahon na talagang yung ating mga government official, yung sa Department of Migrant Workers, no? Yung ating foreign affairs, ay sinasamantala to sa pagpapa-repatriate ng mga iba pang naiwan na mga Pilipino doon, no? Ginagawa ng paraan dahil siyempre with this window ay makakalabas sila doon. Pangalawa, dapat din ito yung period na talagang nakikipag-usap sa Iran o sa iba pang mga bansa ang ating gobyerno, although based on the news, no, ay ginagawa naman nila to. I don't know kung reality yon. Kasi sa ngayon, halos lahat ngayon ng nilalabas ng ating gobyerno ay through parang management by optics sila. Hindi mo mapaniwalaan kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Laging bukang bibig nila ang nagsasabi ng fake news, yung mga alam perceive nila na hindi sa kanila. Binabaliktad nila actually, no? Pati yung mga nagsasabi ng totoo, yun ang kanilang kinakasuhan. Yung 18 Marines na lumabas, pinalalabas nilang walang credibility. Ini-question nila, paano nila malalaman na walang kredibilidad kung hindi nila iimbestigahan? So dapat sinasamantala to ang lahat, no? Opo, huli na lang po mula sa akin kasi nitong mga nakalipas na mga taon, nakita din natin ang sumama na relasyon po ng China at Pilipinas. Maraming mga akusasyon, batuhan ng mga salita sa kabila po ng mga katotohanan na malaki pa rin ang tulong ng ibang bansa. Mas maganda pa rin na ma-open po ang Pilipinas at maging friends to all sa iba't ibang bansa para sa panahon ng pangangailangan, yung interes ng Pilipinas, pwede tayong makahanap ng mga katuwang. Pero ngayon parang nabibigyan na pa nila ng halaga, ang kahalagahan ng atin pong mga kapitbahay po, lalo na sa panahon po ngayon dahil yung nag-umpisa ng gulo dyan po sa gitnang silangan, wala naman atang naitulong din sa atin. Sa panahon po ngayon, maging yung kanilang mga citizens nga doon, nagre-reklamo kasi napakalayo nila doon sa giyera, pero apektado sila sa naging epekto po nito, General. Yun na nga masakit, no? Like, I'm not saying na dapat maging pro-China, pro-US tayo, or whatever. Tama po yung naging policy nung nakaraang administration, eh. Kasi noon, we are friends to all. Hindi tayo nakikipag-away sa lahat, no? At mag-cost, kinakaibigan natin sila. So yun yung independent foreign policy na dapat ina-adapt natin. Ngayon, kung kinakailangan na dahil nga sa krisis na ito na nangyayari, na pwede sanang makatulong ang China dahil sila mismo ay bebenta ng oil sa ating mga neighbors, no, Asian neighbors. Tayo ay mukhang ini-ignore dahil nga sa
yung mga nakaraang policy statement natin, hindi naman dapat na nakikipag-away. Okay lang na protektahan mo ang soberenya mo. Tama naman yon, yung move na yon. Pero it doesn't mean na makikipag-away ka. Kasi ano yan dapat friends tayo ng lahat. But anyway, hindi pa naman huli yan. Dapat i-maintain lang yon, maging kaibigan natin, yung ating mga neighbors. I'm not saying na lumayo tayo sa US. Instead, palawakin natin, paigtingin yung ating relationship sa iba-ibang bansa. Para in times of crisis like this, ay marami tayong malalapitan.